ganito ka eh. Suwatan. Ako po si Engineer Nelson Dakiwag, Regional Director ng National Telecommunications Commission Region 2. Ako po ay magbibigay babala sa patuloy ninyong natatanggap na text scam message. Kung makatanggap kayo ng text message galing sa hindi ninyo kilalang mobile number na naglalaman ng offer, may perang ibibigay, may pabuyang ibibigay, may discount na ibibigay, at kung anong pang-akit, ito po ay text scam. Ang maiwasang mabiktima ng mapaglinlang na text scam, tuna, huwag ninyong pansinin ang text scam message. Huwag po nating sagutin at lalong huwag i-click kung may web link na nakalagay. Pangalawa, i-screenshot ninyo ang text scam message na andoon ang mobile number ng sender. Pangatlo, i-block ninyo ang number. At pang-apat, i-delete ninyo ang text scam message. Sa pag-report ng text scam sa NTC, may dalawa pong paraan. Una, by email sa contra-textscam@ntc.gov.ph at pangalawa, sa clickable text scam complaints na makikita sa NTC website. Kailangan lang pong isubmit ang kompleto ninyong pangalan, ang address ninyo, ang email ninyo, ang contact number ninyo, ang number ng na-text, screenshot ng text scam message na kasama ang mobile number ng sender at picture ng government ID ninyo. Suriin pong mabuti ang natatanggap ninyong text message. Marami pong salamat. 100.5 FM. Mga kabarangay, ito nga pala ang inyong kumare, si Marites. Nabalitaan ko na mataas daw ang appraisal sa jewelry loan ng Ficobank. At dahil gipit ang kumare nyo, ay dali-dali ako nagsangla ng alahas sa Ficobank. At totoo na ang balita. Mataas ang kanilang appraisal at napakababa pa ng interest. Ito pa, wala rin silang ikinakaltas na service charge at hidden charges sa perang pinagsanglaan ko. Bongga, diba? Kaya ang payo ko lang sa inyo bilang isang mapagmahal na kumare, kapag ikaw ay kipit sa jewelry loan lang ng Ficobank, lumapit dahil tsak lamang ka. Magsakya na sa pinakamalapit na sangay ng Ficobank sa inyong lugar. Ficobank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Taon na ang nakalipas, lalo sumibol ang pangarap na elektrifikasyon sa kanayunan ng bansa. Sa pangangalaga ng National Electrification Administration, katuwang ang 121 electric cooperatives. Milyon-milyong pahanana ang nahilawan at pangarap na bigyang liwanag. At ngayon, sa pagharap sa hamon ng makabagong panahon, kaisa ang NEA sa pagtatuyot ng bansa tungo sa kautuhan. Ang programang Rural Electrification ay hindi lang hanggang pagpapailaw sa huling bahay. Dapat gamitin yung serbisyo kuryente para sa rural development sa nation building. Uy, patuwa dyan. Patuwa ka ba? We are NEA, committed to the ideals of rural electrification. Radyo Kidlat, 100.5 FM, Novelco. Aking lumalapit ka.